Kung talagang ang gusto nila ay may mapanagot, accountability ang hinahanap. Kung gusto nila na may makulong, kung gusto nila na talagang maghanap ng katarungan, katwiran, dapat sana suportahan nila Suportahan nila yung mga ini-expose nitong mga nagsasalita at nagsasabi ng mga tungkol dyan sa korupsyon, nangyayaring katiwalian. Suportahan nila si Congressman Liviste, mga kababayan. Pero ano nangyayari? Mga kababayan, baliktad. Kung sino pa yung nagsisiwalat ng katiwalian, sila pa itong mga hinahabol, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Meron po akong nabasang kumakalat ngayon sa social media mga kababayan na tungkol dito sa sinasabi ni yung aktor na si Mr. Edo Manzano mga kababayan. Oo, ang sabi rito, ganito dati sa Congress, malaya magsalita. Ngayon, malaya na magnakaw, bawal na magsalita. Yan ay ayon sa aktor na si Edo Manzano, mga kababayan. Alam nyo, itong sinabing ito ni Mr. Edo Manzano, na dati sa Congress malaya magsalita, ngayon, malaya na magnakaw, bawal magsalita. Medyo may katotohanan nito, mga kababayan. Oo. Bakit? Meron akong ipapapanood po sa inyo na video, mga kababayan, na ating kinuha. Isang maikli lang po ito na video, mga mahigit 2 minuto lang po ito, pagtiyagaan yung panoorin. Kinuha po natin ito sa Net25, News and Information, sa programang Saganang Mamamayan with Kuya Nelson Lubaw at Kuya Jenso Barjaga, mga kababayan. Ang usapan dito, para magkaroon kayo ng idea, ay tungkol dito kay Congressman Leandro Liviste, yung anak ni Senator Loren Legarda, mga kababayan. At pakinggan natin, panoorin natin yung sinasabi dito. Mamaya, bibigyan natin ng konting reaksyon. Tinan natin. Ito yung video, panoorin natin. Nakita, mukhang sineryoso pala, Nelson. Ang paghabol dito sa kumpanya na dati pag-aari ni Congressman Leandro Libiste. Ay, oo nga. Oo. Oho. Ito palang Solar Philippines, meron daw pong 24 billion pesos na multa. Ang Solar Philippines ang tinatag daw po ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste dahil sa hindi pagtupad na kanilang pangako na makapag-produce ng halos 12 gigawatts ng renewable energy capacity. Ayon daw po kay Energy Secretary Sharon Garin, ang mga kontratang saklaw ng mga proyektong ito ay napawalang bisa na habang ipinagpapatuloy po ng ahensya ang pagbuwag sa mga developer na hindi po sumusunod sa mga alituntunin. Kabilang sa mga penalty ang performance fund, contractual obligation at financial obligation. Ayon pa po kay Secretary Garin, wala silang natanggap na tugon sa kabila ng pag-isikap ng DOE na makipag-ugnayan daw po sa naturang kumpanya. Pero ngayon ba sa mga sandaling ito, may pakialam pa ba si Congressman Leandro Libiste sa naturang kumpanya? Mukhang dinay-best na niya dyan. Di ba? Parang inalis na nga niya Wala na naging congressman. Oo. Diba? Oo. At hindi natin alam kung kailan pa niya iniwan yan. Oho. Di ba? Kasi alam ko nga, nabenta na nga yan ang kanyang dyan eh. Di ba? At naibenta nga rin ata niya ng halos 34 billion pesos eh. Di ba? Kaya lang, magkano yung utang dito? Ito daw, 24 billion pesos. May multa pa sukli pala. pa siya. Sukli pa siya na 10 billion. Ay, bilyonaryo pa rin. Hindi, Kasi ito naman, dadaan pa sa korte to. Oh, yun, tsak yun. Sigilan to. Tsak yun. Civil case ito no? At saka ano yung sinasabi. Tapos meron pang isa, yung sinasabing si Congressman Libis nakapatungkol mismo. Magtataka dito talaga, no?
Pinagtutulong-tulungan na talaga. Pagka may nabanggit ka, no? Oo. Na anomalya, ikaw ang bebwelta rin. Oo. Samantalang dapat, kung ito'y totoo, Jen, Oo. na may utang yung ganyang kumpanya, Dapat eh, noon dapat pa yan. siningilin nyo na noon pa. Oh, yun na nga. Bakit ngayon nyo lang sisingilin? Kaya tuloy ang magiging dating niya. Bagamat sabi mo na totoo. Ang nagiging dating tuloy niyan, ginagawa niyo lang. Pinapahirapan mo. Oo. Ginagantihan mo lang. Ginagawa niyo lang yan. Vendetta. Parang gumaganti lang kayo sa tao. Ibig ba sabihin, dati bulag kayo, ngayon nakabulag, nakakakita na kayo. Oo, dahil po siya nagsasalita siya ng mga kontra sa Yan ang kasalukuyang. Yan ang magiging komplikasyon yan. Oo. Eh mukhang hindi po yata maganda itong pangyayaring ito. Totoo. Ay, nako. Yun po, yung video, mga kababayan, ang bibigyan natin doon ng reaksyon yung parting doon sa dulo na pinagtutulong-tulungan si Congressman Leandro Libiste. Totoo ito, mga kababayan. Totoo ito. Oo. Kaya yung sinasabi kanina ni Mr. Edo Manzano na noon, malaya magsalita sa Kongreso. Ngayon, bawal na magsalita. Pwede na magnakaw. Parang gano'n ang sinasabi. Mga kababayan, marami na tayong naging karanasan. Nakita na mga pruweba tungkol dito sa sinasabi dito sa sagalang mamamayan ni Kuya Jen at saka ni Kuya Nelson, mga kababayan. Totoo ito. Kapag may sinabi ka na kontra sa administrasyon, lalong-lalo na dito sa usaping katiwalian, pagnanakaw, flood control, mga kababayan, insertion at saka kung ano-ano pa, na masasagasaan mo ang administrasyon, mga kababayan, ikaw ang hahabulin. Parang lalabas na ikaw na nagsasalita, ikaw na nagpapasabog, nagsasabi ng mga tungkol sa katiwalian, ikaw ang bubueltahan at pagtutulong-tulungan kanila para palabasin na ikaw ang may kasalanan. Parang ganun po ang nangyayari. Yung mga lumalabas na nagsasalita po, mga kababayan, katulad nun lang ni Congressman Kiko Barsaga, hindi po ba't ganyan din ang ginawa? Oo, laging nagsasabi ito ng kontra sa administrasyon. Mga korupsyon din ang sinasabi nito, mga kababayan. Nag-i-expose ng mga nangyayaring katiwalian sa ating bansa, pero tingnan nyo kung anong ginawa sa kanya. Hindi po ba't sinuspindi siya ng 2 buwan, mga kababayan? Ganito rin ang ginawa kay Congressman Leandro Libiste, mga kababayan. Kung talagang ang hanap nila, mga kababayan, ito, tingnan nyo kung talagang ang gusto nila ay may mapanagot, accountability ang hinahanap. Kung gusto nila na may makulong, kung gusto nila na talagang maghanap ng katarungan, katwiran, dapat sana suportahan nila Suportahan nila yung mga ini-expose nitong mga nagsasalita at nagsasabi ng mga tungkol dyan sa korupsyon, nangyayaring katiwalian. Suportahan nila si Congressman Libiste, mga kababayan. Pero ano nangyayari? Mga kababayan, baliktad. Kung sino pa yung nagsisiwalat ng katiwalian, sila pa itong mga hinahabol, mga kababayan. Yan ang totoo, mga kababayan. Kaya hindi natin tuloy malaman kung talagang gusto nilang maghanap at gusto nilang may mapanagot. Parang iba po ang tinutumbok Hindi po ba ganun, mga kababayan? Napakalinaw po, napakalinaw. Kung totoo at tunay ang kanilang hangarin na gusto nila talagang solusyonan ang nangyaring katiwalian, lalong-lalo na dyan sa mga flood control na yan, mga kababayan, dapat suportahan nila. Itong sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, itong sinasabi ni Kiko Barsaga, itong mga sinasabi ng mga general na mga matataas na opisyal, mga retired man o hindi.
tungkol dyan sa katiwalaan. Dapat sinusuportahan nila yon. Iba po ang nangyayari kung may mga nagsalita, patalsikin, alisin sa pwesto, suspindihin, kasuhan. Yan ang mga ginagawa ngayon ng administrasyong ito, mga kababayan. Hindi sa inaano natin dito ang administrasyon, mga kababayan. Pero yun po kasi ang nakikita natin nangyayari. Subukan mo yung mga kilala na tao, magsalita ka laban sa administrasyon ngayon, may kalalagyan ka. May kalalagyan ka, mga kababayan. Kaya, mga kababayan, ang hindi natin maiiwasan na magbigay ng komento tungkol sa bagay na ito na hindi totoo. Hindi totoo na naghahanap sila ng katarungan. Hindi totoo na naghahanap sila ng makukulong mga big fish. Hindi totoo na gusto nilang may mapanagot kasi ayaw nilang suportahan itong mga sinasabi, itong mga ikinakanta ng mga nagsasabi ng tungkol dito sa mga katiwalian, yung mga kumukontra ng mga kababayan. Gusto nilang patahimikin sila, mga kababayan. Meron bang ganon? Naghahanap ka ng may mapapanagot. Naghahanap ka ng solusyon, katarungan. Pero yung mga nagbubulalas, nagsasalita, nagsasabi, nagtitistigo ng tungkol dyan sa mga bagay-bagay na yan, gusto mong patahimikan at sila pa ang gusto mong kasuhan. Anong klaseng katarungan ang hinahanap mo kung ganon, mga kababayan? Hindi po ba? Mga kababayan, sige, sabihin nyo kung yung sinasabi natin ay totoo o hindi. Katulad niyan, ang ikinanta ni Gutesa, Orly Gutesa, hindi po ba si Saldico? Si Martin Romualdez? At meron pang isa na binabanggit na kung saan nagdi-deliver daw sila ng mali-maletang pera, mga kababayan. Nasaan ngayon si Saldico? Wala. Hindi na mahagilap, mga kababayan, pati itong si Orly Gutesa ay napabalitang nasa pag-iingat na ni Martin Romualdez, mga kababayan. At pinatatahimik, hindi na nakapagsasalita, mga kababayan, hindi na makita kung nasaan itong mga taong ito. Yan ba ang naghahanap ng katarungan? Yan ba ang gusto ay may mapanagot? Mga kababayan, ganun ba ang sistema ng naghahanap ng hustisya, mga kababayan? Kaya hindi maiiwasan na talagang magnegatibo ang trust rating, pagtitiwala ng mga taong bayan dahil dyan sa mga nangyayaring ganito. At hindi mo rin maiiwasan, mga kababayan, na may mapapabalitang mag-asasampa ng impeachment laban sa Pangulo dahil sa mga nangyayaring ito, mga kababayan. Hindi mo masisisi yung mga tao kapag may mga ipinost. Ang makikita mong comment nila karamihan, mga pinagtatawanan yung mga... Opo, napakarami ang nakikita natin pagkatapos mababasa mo pa sa mga post na tatakbo bilang Pangulo si ganito, si ganyan. Pinagtatawanan lang. Hindi na naniniwala po. Hindi na po naniniwala ang taong bayan sa kanila, mga kababayan. Bueno, kayo, mga kababayan po namin, mga mahal po naming taga-subaybay, ano pong masasabi nyo tungkol dito sa mga tinalakay natin, pinagtutulong-tulungan na si Congressman Leandro Libiste, gusto nila na sinisilip nila yung mga nakaraan na mga negosyo niya at eto, kung kailan may mga sinasabi siya kontra sa mga tiwaling nasa gobyerno, tsaka naman nakita ito. Ibig bang sabihin, nung hindi pa siya nagsasalita, hindi nila alam ito? Bakit ngayon lang nila sisingilin? Bakit ngayon lang nila nakita? Ibig bang sabihin, nakapiring ang kanilang mga mata noon, wala pa siyang sinasabi? Tungkol dyan sa mga Cabral files na yan?
Kayo, mga kababayan, ano po masasabi nyo sa bagay na ito? Beno, ang inyong lingkod, Just Vlog naman, ay nagbibigay lang naman ng opinion tungkol sa mga bagay na ito. Magbigay naman po kayo ng opinion ninyo dyan sa comment section, mga kababayan. Mga kaibigan, mga mahal po naming taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa abroad, mga kapatid na patuloy po at hindi nagsasawang nanonood sa atin, magandang araw po sa inyong lahat at lagi namin sinasabi, ano man ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.